Magsimula ng ating awitan sa umagang ito. Sabi po dito sa awit 100 verse 1 to 5, makinig po ang lahat. Umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, sino po ang nilalang ng Diyos dito? Amen! Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Ito po, verse 4. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ulitin ko po, verse 4 and 5. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Ano daw gagawin natin? Pupurihin ang Kanyang pangalan at siya ay pasasalamatan. Napakabuti! Hindi lang basta sinabing mabuti, kundi napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Tumayo nga po tayo lahat. And let us be reminded na nandito ka ngayon, kapatid, upang magpuri sa Diyos. Papurihan ang mataas sa pangalan ng ating Panginoon. Pasalamatan siya sa kabila na kung ano man ang nararanasan mo ngayon. Kasi ang pagpupuri dapat sa Panginoon ay hindi lang base sa emosyon natin, kung feel ba natin na umawit, magpuri sa Kanya ngayon. Hindi. Regardless of your emotional situation right now, He is worthy of all praises. Amen po ba? Amen. So tayo po ngayon ay lalapit sa presensya ng ating Panginoon ng may pasasalamat. Meron ka bang gusto ipagpasalamat sa Diyos sa oras na ito? Yung buhay mo, yung pamilya mo, yung panibagong araw na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, it's something to be thankful for. Amen po. Let's take this moment. Sige kapatid, manalangin tayo. Ikaw dyan sa kinatatayuan mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, panibagong araw, na pinagkaloob mo sa bawat isa upang minsan pa ay maranasan namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming buhay. And also, Lord God, thank you for this day. Thank you for this moment, Panginoon, na binigyan mo kami ng kalayaan. Lord God, the privilege, Lord God, opportunity to worship you alone, Jesus. Tunay, O Diyos, ang puso namin sa oras na ito ay nag-uumapaw ng pasasalamat sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Tunay, O Diyos, Ikaw ang Diyos na mabuti. Tapat, O Diyos. Grabe yung pag-ibig sa bawat isa. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, alam mo, Panginoon, ang sitwasyon ng bawat isa, Lord God. Walang limit sa iyo, Panginoon. Meron mga nandito, Lord God, na pumunta dahil nakasanayan. But Lord, we are here, Panginoon. Tinatalaga namin ang sarili namin sa oras na ito, na itong araw na ito, ang moment na ito, Panginoon, ay magtataas kami ng papuri at pasasalamat sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti at tapat at karapat-dapat ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Oh, Holy Spirit, we welcome you in the four corners of this place, Lord. Let your presence flow, Lord God.
Sa iyong presensya, ano ng kagalakan, ang kapayapaan, ang pag-ibig, O Diyos. Tunay dalangin namin ang iyong malaya na pagkilos, O Diyos, sa aming kalagitnaan ngayong oras na ito, Lord God. Holy Spirit, freely move in this place. Holy Spirit, oh, I thank you, Lord, for your presence, for your presence. Salamat, Panginoon, minsan pa sa biyaya mo, sa iyong habag, Panginoon. Tunay, O Diyos, hindi kami makakatayo sa aming kinakatayuan ngayon, Lord God, kung hindi dahil sa iyong biyaya at habag sa bawat isa. Kaya Lord, dalangin namin sa oras na ito, pakalinisin na ang puso ng bawat isa, Lord God. Kung anong karumihan, Lord God, na nakikita mo sa aming puso sa mga oras na ito, pakalinisin mo. At pagindapatin mo, Lord God, na kami ay makaliig sa iyo sa umagang ito. At maging katanggap-tanggap, Lord God, sa iyong trono, ang mga papuring alay na iaalay sa iyo ng iyong mga anak. Tunay, ikaw ang Diyos na tapat, mabuti, at karapat-dapat ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Thank you, Lord Jesus. Today, Lord God, we will celebrate of your goodness, of your love, of your faithfulness in us, Lord Jesus. At patuloy kami na aawit ng pasasalamat sa iyo, aming Diyos. Hallelujah, Jesus! Woo! Awitin mo namin ang sama-sama, ang salamat-salamat. Ang kalastan, ang karapahan, hindi mo maunawaan. Ang iyong dahilan, bakit ako'y pinili mo kita?
sa oras na ito upang kami ay makapagpuri sa iyo. Lord, more than a song, Lord God, ang puso namin ay nagnanais lamang na itaas ang iyong kamanghamanghang pangalan, Jesus. Oh, purihin ka, Panginoon. Tunay ikaw ang Diyos na walang katulad. Hindi ka maihahambing sa kahit ano at kung sino pa man, Panginoon. Grabe ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Grabe ang iyong habag at biyaya, Panginoon. Kaya Lord, ang maibabalik lamang namin ay ang papuri na nagmumula sa aming puso. Yung pasasalamat, Panginoon, na nagmumula sa buhay na binigay mo sa amin, Lord God. Tunay, O Diyos, nag-iisa ka at sa'yo lamang ang aming mga papulinahon na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dakila ang iyong pangalan. O Diyos,
sa amin na kapag puri sa iyo sa pamamagitan ng awitin, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, na kami ay makakapakinig din po ng iyong buhay na salita, Lord God. Let this be our worship also to you, Lord Jesus. And let your Spirit flow freely in the midst of us, Lord God. Thank you, Lord Jesus. To you alone, we give all the glory, praise, and thanksgiving. In the mighty name of Jesus, we pray. And everybody shout! Ng Panginoon, kung maririnig niyo po kanina, pag humihina po yung ating pag-awit, yung boses po ng mga bata, naririnig na umaawit sa ating Panginoon. It's really good to see the younger generation worshiping our Lord Jesus Christ. So kung kayo po yung mga anak, pamangkin, kasama sa bahay ng mga bata, bring them to church. Huwag niyo pong isipin kung sila'y patakbo-takbo, because a church with children running around is a living church. Pag po wala na, it's a dying church na. Dahil yun na po yung kailangan po makita natin na hindi lang po sa atin magtatapos yung pananampalataya natin, but it will be passed on to generations and generations. So, papuri sa ating Panginoon. Meron pong isang church sa US na puro bata. Jesus Image yata, yun yung pangalan, ang nagpapatotoong bata. Ang bata nagle-lay hands at pinagpipray yung mas matanda sa kanya. Nakaka-bless pong makita. Meron pong isang bata, nag-testify siya na, the Lord has been speaking to me. Umiyak pa po siya, batang babae. And the Lord was telling me to let go of my idols. Because I've been spending so much time with my tablet and TV. Sabi niya, tapos umiiyak siya, Tapos, after nun, I praise God. So, natapos po yung testimony niya, nagsalita yung pastora, at sabi, after nga daw nung service na yon, yung nanay, nagkwento sa pastora nila na tuwang-tuwa, dahil nung pag-uwi daw, yung bata, nag-let go. Wala na siyang time ngayon for TV, for tablet. Ang ginagawa niya, nagbabasa siya ng Bible. Young child, siguro po 8-9 years old. Ang Panginoon po kayang mangusap kahit sa mga batang gano'n. Paano pa po sa atin na nakakaunawa ng buong buo? Kaya po ngayong umaga, tayo po yung makapakinig ng salita ng ating Panginoon dahil ang salita ng Diyos ang nagbabago ng buhay ng tao. At ito ang nagbabago ng trajectory ng buhay ng isang tao. Kung dati ikaw ay makasalanan, dati ikaw ay nasa madilim na sitwasyon, pag mayroong salita ng Diyos, ito po ang ilaw, at ito po ang gagamitin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na kaaya-aya sa paningin ng ating Diyos. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po'y manalangin at lumapit sa ating Panginoon. Lord God, we praise you and we glorify you in this place. Tunay nga po na kayo ang Diyos na dahilan kung bakit nandito kami sa lugar na ito. And Lord, we want to hear from you. We want to know more of you, Lord God, sa oras na ito. And Lord, sa pagbabasa namin ng iyong mga salita at pag-aaral ng iyong mga salita, Lord, reveal yourself to us. May we know you more, Lord God. And may we have an understanding. And may this understanding change our hearts and our minds so that we can live a righteous life pleasing before your eyes. Lord, sa iyo po, namin pinagkakatiwala ang oras na ito. Open our hearts and our minds as we receive your word this morning. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo lamang Jesus. Amen and amen. Praise God. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, ang title po natin ay Standing on the Truth. O, sabihin nga po natin, Standing on the Truth. Okay? Ano po ba ang inyong tinatayuan sa buhay? Ang mga prinsipyo niyo po ba sa buhay ay nakaangkla sa katotohanan ng salita ng Diyos? O kapag napagkwentuhan ka lang at medyo nakaka-convincing yung kausap mo, naniniwala ka na agad, tapos wala na ngayon yung prinsipyo mo na nakatayo sa katotohanan.
So ngayon po, we will know how can we stand on the truth. We are all called to be standing on the truth. Ang ating pong text ay magmumula sa James. Tutuloy lang po natin nung nakaraan po pag nag-usapan natin sa James chapter 1. Verse 1 to 18 ay yung be joyful in affliction. Tama po, no? Be joyful in trials. Ngayon naman po itutuloy natin sa verse 19. James chapter 1, verse 19. Basahin po natin. Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. For the anger of man does not produce the righteousness of God. Therefore, put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. So, ito po muna tayo sa James chapter 1, verse 19 to 21. Ito pong verse na to, kung siguro medyo matagal na po kayo sa church, lagi nyo na pong naririnig pagka merong, minsan siguro may nakakainis na tao sa buhay mo. So, ang maaalala mo, sabi sa Bible, be quick to hear, be slow to speak, slow to anger. So, dapat hindi ka agad maiinis, hindi ka dapat, hindi mo siya agad dapat sisigawan. Ganun yung naiisip natin na tungkol dun yung word na to. Okay, syempre, tama nga naman, pagka may nakakainis na tao, huwag mo sisigawan, huwag kang magagalit pabalik. Pero yung context ng sinasabi dito sa James chapter 1, verse 19 to 21. Yan. Alam kasi hangin. Yan, yung context po ng James chapter 1, verse 19 to 21, ito daw po yung ugali mo dapat kapag tinatanggap mo ang salita ng Diyos. Bakit po? Sabi po sa verse 21, balikan po natin ha. Therefore, put away all filthiness and rampant wickedness, and receive. Sabi nga po natin, receive. Receive. Receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. So ngayon po, yung sinasabi na quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Ito daw po dapat yung response natin when we are receiving the Word of God. Bakit po kaya sinasabi na slow to anger? May nagagalit ba? Pag napakinggan nila yung salita ng Diyos, meron po. Yung mga taong namumuhay sa kasalanan. If you are living in sin, and you are confronted with the truth of the Word of God, saying that what you're doing is sin, ma-offend ka po. Dedepensahan mo yung sarili mo. Kasi sa tingin mo, yung ginagawa mo yun yung tama. Kahit na sinasabi ng salita ng Diyos, yun ay kasalanan. Kaya po sinasabi dito ni James, when you receive the Word of God, be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Himay-himayin po natin ito. Ano po ba ang ibig sabihin na quick to hear? Dito po, no, ang original text po, nung sinulat ito ni James, ay in Greek. Okay? At ang ibig sabihin po ng be quick to hear, dapat ready, without delay. Okay? Hindi po siya sa pabilisan, hindi po siya tungkol sa speed, kundi ito yung patungkol din sa yung eagerness and readiness to receive the Word of God. Kaya tuwing binabahagi ang salita ng Diyos, are you quick to hear? Are you ready to hear and to listen to the Word of God? Are you eager? Gustong-gusto mo ba na mapapakinggan ang salita ng Diyos o mas gusto mo yung chismis? Mas buhay. Alam niyo po yung mga Pinoy, hindi ko po alam ha. Pag sa Senate hearing, buhay na buhay. Ano po? Yung mga Pinoy, kapag yung mga senador ay nagbabarahan na o kaya parang mukha na pong circus ang ating Senado, tuwang-tuwa yung mga Pinoy sa ganun, na-entertain sila. They are quick to hear pagtungkol sa kasiraan ng ibang tao. But are we ready? Are we eager to hear the Word of God? Okay? Yun po ang tanong. Pangalawa po na dapat daw tayo ay mayroon
slow to speak. Ayan, slow to speak. Slow to speak, ibig sabihin po niya sa original Greek ay slow or deliberate. Pinag-isipan po. Okay? Pinag-isipan. Meron pong restraint, meron pagpipigil. Kumbaga, bago magsalita, ay mayroon munang pag-iisip na nangyari. Hindi lang basta-basta lumalabas sa bibig. Carefulness in speech. Bakit kaya binanggit po ito na when you're receiving the Word of God, dapat ikaw ay slow to speak, hindi agad-agad nagsasalita. May mga tao po kasi because they are living in sin at sila yung pinipreachan or binabahagi na ng katotohanan ng kanilang ginagawa ay kasalanan, sila yung nagiging defensive. Tapos makikipag-away sila, makikipag-debate na sila sa'yo to defend the life that they are living. Pero sinasabi po ng salita ng Diyos, every person must be quick to hear, slow to speak, ay, ang kasunod po, ano po yun? Slow to anger. Ano po yung anger? Not quick-tempered. Okay? Hindi madaling, hindi madaling mainis. Kapag kino-correct. Kapag nire-rebuke ng salita ng ating Panginoon. So this is about your heart posture. Patungkol po sa iyong puso. You must be quick to hear, ready to listen to the word of God. Be slow to speak, hindi po defensive, hindi argumentative, or self-justifying. Yung parang, ito kasi yun eh. Simula bata nga ako, ito na yung pinaniniwalaan ko. But when you receive the word of God, you must be also slow to anger. Resisting your pride. Na wag po na i-resist natin ang correction at ang katotohanan sa ating buhay. So yun po, no? Sinasabi po ni James, when you receive the word of God, be quick to hear. Are you ready? Are you eager to listen to the word of God? Be slow to speak and be slow to anger. Pero ano po yung sabi sa verse 20? For the anger, sabi, no, kung bakit pa kailangan slow to anger tayo? The anger of man does not produce the righteousness of God. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Pag ang puso po ng isang tao ay punong-puno ng galit, nabablock po. Okay? Nabablock, nahaharangan ang kapangyarihan ng katotohanan ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Anger hardens the heart. Alam niyo, may kantang Pusong Bato. Okay, lagi ko po yung kinakanta ng bata ko nung dito po ako sa sura. Yan po yung lagi nausong kanta na ng Pusong Bato. Ang pusong bato, nagiging bato kapag punong-puno ng galit. Anger hardens the heart. And when it is hard, it is unreceptive to the truth. Okay po? Kahit anong salita mo ng katotohanan, sa isang tao punong-puno ng galit ang puso, hindi po yan makikinig sa'yo. It's hard. Okay po? Diba? Kung may taong punong-puno ng galit, pero pinapangaralan mo sabi sa salita ng Diyos, kailangan magpatawad tayo ng ating kapwa. Tapos nagalit na rin siya sa'yo, bakit kasi pinipilit mo ako magpatawad? Anger hardens the heart, and it makes it unreceptive to the truth of the Word of God. Kaya po ang salita ng Diyos, hindi po mamumunga sa puso ng isang tao na punong-puno ng galit. Kaya po, kailangan po natin sa ating buhay. Ano kaya kailangan natin sa ating buhay? We need humility. Sabi nga po natin, humility. Humility. We need meekness. Basahin po natin, ha? Basahin po natin sa verse 21. Therefore, put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with, ano po yan? Receive with meekness, the implanted word which is able to save your soul. Ano po
po bang ibig sabihin ng meekness? Sabihin niyo po, no? May ibang tao, pag sinabing meek or meekness, ang nasa isip nila, ay, mahina ka pagka ganyan. Kasi masyado kang mabait. Kapag masyadong mabait, mahina ka. You know, meekness is not weakness. Ayun. Ayun, nahirapan po kasi ako kanina ba ako sumisigaw. Ayan. Yan, dapat malakas. Okay. Meekness is not weakness. It is strength under God's control. Ulitin ko po Meekness, it's not, it's not weakness. It is strength under God's control. Yes, pwede kang gumante. Meron kang kakayahan na gumante. But meekness calls us to surrender our strength under God's control. So yun po ang meekness. Gentle, humble, power under control. At ito din po yung tinatawag na teachable. Sabihin nga po natin, teachable. Teachable, natuturuan. Teachable spirit, receptive to God's word. So when you are meek, you're humble, you're gentle, and you are teachable. So when you receive the word of God, receive it with meekness. Hindi po ito kahinaan, kundi ito po ay pagkakaroon ng teachable spirit. Receive the word of God with a teachable spirit. So when we hear the word of God, ano pong gagawin natin? We must be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Because ang puso na punong-puno ng galit, it's unreceptive. Hindi po nagre-respond sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng salita ng Diyos. We need to receive the word of God with meekness, with a teachable spirit. Praise God. Meron pa po yun, bago po sinabi na receive the word of God with meekness. Sa verse 21, sinabi po na, ano po yan? Put away all filthiness and rampant wickedness. Isa-isahin po natin. Sa Greek po, sa original text, yung put away ay siya po ay inihalin tulad sa paghuhubad ng damit. Okay po? Put away or take off. Kung kayo po ay basang-basa ng ulan, ako na, nabasa po kayo ng ulan kasi nakasingle kayo ng motor, nabasa kayo ng ulan, tapos habang naglalakad kayo na medyo masikip yung eskinita na ano ka sa may bakal na may mga rust, kalawang, may kalawang. So, di ba, ang dumi ng damit mo. So, anong gagawin mo? Maghuhubad ka at isusuot mo ulit yun. Hindi, no? Huhubadin mo at magsusuot ka ng panibagong damit, ano? So, ang ginagamit pong word dito na put away is like taking off dirty clothes. Okay po, no? Pag alam mo na madumi, susuot mo pa ba ulit? O, hindi na po, no? So, sinasabi po dito, hubarin, strip away like dirty clothes. Ano man pong ginagawa mo sa iyong buhay na alam mo na ito'y taliwas sa salita ng Diyos. At ito po'y marumi sa harapan ng Diyos. Ano pong gagawin natin? We will put away. Huhubarin. We will take it off. Yun po ang command sa atin ng salita ng Diyos. At ano ba ang tatanggalin natin? Rampant wickedness. Ano po bang ibig sabihin ng rampant? Ang rampant, excessive. Sobra-sobrang kasamaan. Overflowing. Ito po yung sin na nasa lifestyle. Okay. Lifestyle ng isang taong namumuhay sa kasalanan. So, sinasabi po sa atin, take it off. Let go of it. Para, anong gagawin mo? Pag na-let go mo na, hinubad mo, you will now receive the Word of God with meekness. Receive with meekness the implanted Word which is able to save
your soul. So kung tayo po ay nakakapakinig ng katotohanan ng salita ng Diyos, we must not argue with the Word. Don't fight it. Don't get defensive. Receive it with humility. Receive it with meekness. Receive it with a teachable spirit. Bakit po? Nakasulat po sa last part na yung implanted word. So, tayo po, di ba, pag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, it's already inside of us. So, there's an implanted word in us. At yung word na yon, it is the one that is able to save our souls. Yun po yung goal ng lahat ng to. To save you. To save your soul. Bakit ba kailangan pag nakakapakinig tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos ay makinig tayo? It is for you. It's for you to be saved. It's for your soul to have eternal rejoicing sa heaven. It is for you. It's for you to be saved. Yun po yung purpose. Kasi nakasulat po, hindi ko po na ay sabi kay Hazel, pero sa Matthew 16 verse 26, very famous po ito. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Ano nga ba ang pakinabang sa isang tao na nasa kanya lahat, pero ang kanyang kaluluwa ay walang kaligtasan? Aanhin po natin ang pera sa bangko. Aanhin po natin yung laman ng GCash natin. Aanhin po natin yung napakaganda nating tirahan or yung sari-sari store natin na punong-puno ng mga paninda. It can all be gone in just a blink of an eye. Naalala ko po, bahay po ng classmate ko nung high school, nasunog doon po sa Quezon. Ano ulit yun? Pulong bahay. Basta yun po yung internet. Nag-trending po yung video ng bahay nila na nasusunog sa Facebook. Ang bahay po nila ay patahian ng mga basahan, ng mga doormat. So, pati po yung mga makina sunog. As in, lahat po, ubos. Pati po yung bahay ng lola nila kasi magkatiket, ubos. Sino po bang nag-isip? Parang kahapon lang, naka-live pa po yung tatay ng friend ko, nagla-live selling. Tapos kinabukasan, naisip ba niya na lahat ng yun mawawala? Sa buhay po natin, hindi man po tayo makaranas ng sunog, pero pwede pong mawala tayo in just a blink of an eye. Ano pong gagawin natin dun sa mga bagay na pinabuhusan natin ng lakas natin? Lahat po ng yun ay walang kabuluhan kumpara sa kaligtasan na matatagpuan mo sa salita at katotohanan ng salita ng Diyos. It's the truth of the Word of God that will save your soul. Hindi po yung mga magagandang salita na sinasabi sa'yo ng kaibigan mo para lang ma-comfort ka. It is the truth of the Word of God that will save your soul. Kaya po, kapag sa harapan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, how will we respond to it? Paano po tayo mag-respond sa salita ng Diyos? Will you humbly receive the Word of God that will save your soul? Or will you cling to the world and lose your soul? Ano po ba ang mas mahalaga para sa inyo? Ano po ba ang mas mahalaga para sa inyo? Ang kung anong mayroon kayo dito sa mundo? O ang kaligtasan ng iyong kaluluwa? No, ang pinaka-importante po yung kaligtasan natin. Ang pinaka-importante po, ay naalala ko na naman nung dahil writer po ako sa Count Your Blessings, lagi ko pong tinatanong sa mga ini-interview ko, ano po ang greatest blessing ninyo sa inyong buhay? Okay. Alam niyo po, kadalasan,
Lahat po sila pala, hindi kadalasan. Lahat ang sagot nila. Ang greatest blessing na natanggap ko ay ang pagkakilala ko sa Diyos. Ay ang pagkakilala ko sa Diyos. Ang kasunod po nun, sasabihin nila, at kasama ko ang pamilya ko na naglilingkod sa Diyos. Imagine asking a person, what is your greatest blessing? At ang number one na papasok sa isip niya ay yung kaligtasan na mayroon ako na ibinigay sa akin ng salita ng Diyos. Amazing! Kaya po ba, pag tinanong ngayon, what's the greatest blessing ng buhay mo? Sana po ang sagot natin, yung kaligtasan na tinanggap ko mula sa Diyos. And second, kasama ko yung pamilya ko na ligtas at naglilingkod sa Diyos. Wow, praise God! Diba? Sana po, kung hindi pa po yung totoo sa ating mga buhay sa ngayon, nakasama ang buong pamilya, it will happen at tayo po patuloy na manampalataya sa kayang gawin ng Panginoon, kayang gawin ng katotohanan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. So ano po ba ang mas mahalaga sa atin? Ang salita ng Diyos na nagbabago ng buhay? O ang ating kasalanan na hindi natin maiwan-iwan? When we receive the Word of God, we must be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Receive the Word of God with meekness, teachable spirit. Lord, teach me, mold me, use me for your glory. Tuloy po natin, sa James chapter 1, verse 22 to 25. Nakasulat po dito, but be, sabi po ni James, doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Next. For if anyone is a hearer of the word, and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in the mirror. For he looks at himself and goes away and at once forget what he is like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. So dito po sa James chapter 1 verse 22 to 25, may dalawang uri po ng tao. Okay? Tayo po sinasabi ni James na we must be doers of the word. Sabihin nga po natin, doers. Okay, ang doers, ano bang ibig sabihin ng doers? Okay, sa Greek origin po, ang doer ay a performer, okay? A producer, one who practices, okay? Yung gumagawa. One who puts God's word into action. Hindi niya lang basta alam, kundi ginagawa niya rin. Yan ang doer. Ano yung pangalawang uri ng tao na sinasabi dito ni James? Ito ay? Kung may doer, merong hearer. Hearer, nakapakinig lamang. Okay. Tingnan po natin ang pinagkaiba ng dalawa. Ang hearer. Ano ba ang isang hearer? Ang hearer po ay kinumpara niya sa isang tao na tumingin sa isang salamin. Nakita ang kanyang itsura. Pag alis, nakalimutan niya na ang kanyang mukha. Okay. Pwede po ba yun? Na-try mo na, ulit itsura ko. Tapos bumalik ka. May ibang gano'n na yun, parang, okay na, no? Tapos, teka lang. Second look. Gano'n na, no? Pero, parang ano naman na, nalimutan mo talaga kung ano yung itsura. Okay, so, ang isang tao na hearer lang, ay parang isang taong tumingin sa salamin, nakita ang kanyang mukha, pero pag alis, nalimutan niya na. Eh ano naman po ang doer? Ano daw pong ginagawa ng doer? Sa verse 25. But the one who looks into the perfect law,
The law of liberty perseveres. A doer who acts, he will be blessed in his doing. Ano po yung tinitingnan ng isang doer? Anong tinitingnan niya? The one who looks into the perfect law. The law of liberty. Ano po yun? Salita ng Diyos. Why is it called perfect law? Kasi po, ito ay, ito ay finulfill na ni Jesus. The one who looks intently to the perfect law. Yung po ang doer. At ano ba yung ginagawa niya? He perseveres. Perseveres. Ano po yung perseveres? So, babalikan po natin, connected po siya sa preach ko po ng nakaraan kung nandito po kayo. Abiding in the Word. Staying in the Word of God. So when you persevere, habang nakatingin ka sa perfect law of God, when you're persevering, anong ginagawa mo? You are staying in the Word. Ganito po yan, para mas madali natin anuhin. Ito po yung salita ng Diyos. Ang hearer, ganito. And then, gagawin niya na kung ano yung gusto niya. Ang doer, ganito. Basa niya. The doer will look intently. Ibig sabihin, aaralin pa. Magbababad sa salita ng Diyos. At anong gagawin? Pagtapos na, anong gagawin niya? He will live a life following kung ano yung tinignan niya, yung binasa niya, yung inaral niya. Yan po ang pinagkaiba ng hearer at doer. Pwede po tayo lahat dito, lahat tayo nakakapakinig, tama? Lahat po ba tayo sumusunod? Lahat tayo nakakapakinig, pero lahat ba tayo gumagawa ng desisyon to look intently to the Word of God? Are you persevering? Are you abiding in the Word? Are you staying in the Word? Kasi pag ikaw ba ay nag-stay, araw na po natin to, abiding in the Word, when you stay, doon po nagkakaroon ng transformation. You can't expect to have a transformation sa buhay mo kung hearer ka lang. Parang dumaan lang sa'yo, tapos na. And then, gagawin mo na ulit kung ano yung gusto mong gawin. But a doer looks intently to the Word. With meekness. O, kanina ba, no? Meekness. Ibig sabihin, Lord, teach me. Ano po ba yung gusto mong sabihin patungkol sa iyong mga salita? Okay, may mali po pala sa aking pag-uugali. Lord, change me. Help me obey you. That's a doer. Yun po ang doer. At ano daw po? Ito po, exciting po ito, no? If you obey the Word of God, ano ang gagawin ng Diyos sa buhay mo? Sa last part po ng verse 25, ano yun? He will be blessed in His doing. Gusto mo maging blessed? Obey the Word of God. Look intently. Siyempre, paano ka mag-obey kung di mo alam kung ano yung i-obey mo? So look intently and persevere. Stay in the Word of God and you will be blessed. Pero alam niyo po ba kung ano yung ibig sabihin ng blessed dyan? Okay, pagka po binalikan natin ang Greek origin, when you obey the Lord, when you obey the Word of God, you will be blessed. Ang origin po ng word na blessed dito ay Makarios. Kaya po siguro may ibang pangalan, Makario, ano? Ganda po. Makarios means happy. O sige, happy, di ba? Pero may isa pa pong ibig sabihin. Favored by God. Amazing. When you obey the Lord, you are favored by Him.
on your side. Yung hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos ay kakampi mo. Sino ba ang lalaban sa'yo? Diba? So it's not just feeling happy. Diba? Siyempre, when you obey the Lord, merong relief sa'yo. I know I'm doing the will of God. So masaya ka. Pero hindi lang siya basta pagiging masaya, kundi it's having God's approval. Ang ganda. Gusto niyo po yun? Pag tumitingin sa'yo ang Diyos, nakaganda si Lord. Very good, anak. Very good. Hindi po ba din yung goal ng buhay ng bawat Kristiyano? That when the Lord looks at you, He will see you obeying the truth of the Word of God, and He will say, yes, very good. You have my favor. You have my approval, anak. Ang ganda. So if you want to receive the approval of God, ano po yun? Don't just be a hearer of the Word. Be a doer. So ano po ang number 1 na dapat gawin? Hear, syempre, the Word of God. Study the Word of God. Look intently. Ano po yung pag tinititigan? Tigan ko sa isa ngayon. Makikita ko, pag tinititigan ko sa isa na may dalawa siyang dimples. Kasi tinititigan ko siya yun. Ano ba makikita ko isa wala siyang suot na hikaw, meron siyang nunal dun sa may part ng pisngi niya. Pero kung tinignan ko lang siya saglit, tapos naglakad na ako, hindi ko makikita na meron pala siyang nunal dito, hindi ko makikita na wala pala siyang suot na hikaw. But when you look intently, and when you stay in the Word, and you obey it, ano ba yung mangyayari? You will be blessed in your obedience. You will be blessed in your obedience. Minsan pa when you're obeying, masakit. Kaya nga hindi siya patungkol sa feeling happy lamang eh. Pwede you're obeying while crying. But you will receive God's approval when you obey. Di bali na yung approval ng mundo. Di bali na yung sasabihin ng tao. Ang pinakamahalaga ay ang approval ng Diyos sa iyong buhay. Lord, approve. Approve ba to? Teachable. Teachable spirit before the Lord. Yun po yung kailangan na mayroon tayo. Look into the perfect law and persevere. Dahil yun ang may approval ni Lord. Yun ang may favor ni Lord. Amen? Gusto ba natin yun? May favor and approval ng ating Diyos. Praise God. Praise God. So, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Pag tinanong ka kung ano yung pinaniniwalaan, medyo hindi ka sure kung ano yun, paano ka tatayo sa katotohanan? You need to know the truth. And you know the truth, stand. Okay? Panindigan mo, tayuan mo ang katotohanan, and obey it. Para po, approve ang bawat taga-His church sa ating Panginoon. So when we hear the Word of God, at ang Word of God ay masakit tanggapin, dahil meron pa tayong kasalanan na inaalagaan sa ating mga puso. How will we respond to the Word of God? Respond with meekness. Respond with humility and with a teachable spirit. Sa ating pong pagtatapos, meron po ako kwento. Kung familiar na po kayo sa kanila, di maganda po, pero ulitin po natin. Meron pong dalawang uri ng mga receiver ng salita ng Diyos. Una, kilala niyo po ba si Stephen?
Si Stephen ay nag-proclaim ng katotohanan ng salita ng Diyos. At yung mga audience niya ay na-offend sa preaching niya. Na-offend sa katotohanan. So as a result, ano po ang response ng mga nakapakinig kay Stephen? Binato siya hanggang siya ay mamatay. So that was the response of the people sa katotohanan. Nakakalungkot po, but because they were not quick to hear, because they were not slow to speak and not slow to anger, ang ginawa nila, na-offend sila sa katotohanan ng salita ng Diyos, kaya pinatay nila yung messenger ng salita ng Diyos because they were offended. Nasaktan, nainis, nagalit. Ngayon, meron pong isa pang uri ng receiver ng salita ng Diyos. At ito naman po ay si David. Si David, nung siya ay nag-commit ng kasalanan ng adultery kay Bathsheba, diba, hindi niya naman asawa si Bathsheba, pero nagustuhan niya. So, ginawa niya, pinapatay pa niya, or pinauna niya sa labanan, yung asawa ni Bathsheba na sundalo, para yun yung unang mamatay. Para sa kanya na si Bathsheba. So, it's a sin, hindi po ba? Si David ay namumuhay sa kasalanan. Nung pumunta sa kanya si Prophet Nathan, si Nathan pumunta kay David to rebuke him, para sabihin na yung ginagawa mo ay kasalanan. Ano po ang naging response ni David? He received the word of God with humility. He was teachable at humingi siya ng tawad sa Panginoon sa mga kasalanan na kanyang nagawa. Dalawang uri po ng response. If you are living in sin, actually parehas po, si David may sala. Yung mga kausap ni Stephen may kasalanan din. Pero magkaiba po sila ng naging response. Pagka po ang katotohanan ng salita ng Diyos ay inilatag sa inyong harapan, how will you respond to the Word of God? Katulad po ba kayo ng mga nakapakinig kay Stephen? Nakakalabanin nyo yung share ng katotohanan, babatuin nyo hanggang sa inyong mamatay. At tatanggihan nyo ang katotohanan. Or, you will be like David, receiving the correction from the Lord through the messenger Nathan. At siya ay humingi ng tawad sa Diyos, siya ay teachable, kaya siya ay na-restore. Gusto niyo po yun? Merong part ng buhay ko na hindi ko pa ma-let go kay Lord. Be teachable. Kasi if you're teachable, there is restoration. Pero if you're resistant to the Word of God, ang ending, death. So wag po tayo maging defensive, maging resistant sa katotohanan ng salita ng Diyos dahil ang pinaka-goal po ng salita ng Diyos is to save you. It's to save you. So the truth will transform the sinner. The question is, how will the sinner receive the truth? Ngayon po alam na natin, when the Word of God is preached, we must be quick to hear, ready to hear the Word of God. Slow to speak, slow to anger, hindi offended, hindi magda-defend agad. But we will be meek and teachable before the Lord. So how will we respond to the uncomfortable truth? Minsan po, ang katotohanan ng salita ng Diyos, uncomfortable po. In the Bible, it says that marriage is only between a man and a woman.
Yun po yung plain. But sometimes, pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, parang, sasabihin ko pa ba? Or, ano ba? But this is the truth. Stand on the truth. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Murder is murder. Abortion is murder. Sa mundo po natin ngayon, dami po nila parang pinapaganda yung explanation para magmukhang hindi siya kasalanan. But this is the plain truth. The Word of God. So when you are presented or confronted with the uncomfortable truth, how will you respond? When God confronts your heart, will you resist in anger or receive it with meekness? How will you respond to the truth that exposes your sin? Alam niyo po, pag nagbabasa po kayo ng salita ng Diyos, makikita niyo, mas magiging malinaw kung gaano po tayo kamakasalanan. It exposes our sin. But how will you respond? Napakaganda po, when the Lord exposes it, meron pong chance for us to receive it with humility. Lord, change me. Lord, mold me. Lord, transform me. Praise God. Because I want to get your approval. Your approval alone is what matters. It's your approval. Will you resist the word like the hearers of Stephen? Or will you receive it like David? When David received the word of God, ano pong ginawa niya? He fell to his knees. Hindi nga lang po fell, magtirapa pa siya. And asked God for forgiveness. So when God's word confronts you, will you harden your heart in anger? Or will you humble your heart in repentance? Praise God. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Praise you, Lord God. We glorify you with this praise. Thank you, Lord Jesus, for this opportunity. Salamat, Panginoon, dahil napakinggan namin muli ang iyong mga salita sa oras na ito. And Lord, thank you dahil may binigay po kayo sa amin na pag-asa. May binigay po kayo sa amin na guide on how we will respond to the truth of your word. Lord, thank you. Dahil po, Panginoon, kahit kami mga kasalanan, kami po, Panginoon, ibinigyan mo ng katotohanan so that we will have the chance to repent from our sins, talikuran ang aming mga kasalanan, at mamuhay na sinusunod ang iyong mga salita. And Lord Jesus, sa oras na ito, kung may parte man po ng aming mga buhay na ine-expose na ng katotohanan ng iyong mga salita, Lord, help us to let go of the filthiness of sin. Let go of the wickedness of sin sa aming mga buhay. And may we live receiving your word with meekness. Lord, magkaroon nga po kami ng teachable na spirit na every time meron pong correction mula sa iyong mga salita, kami po'y magpapakumbaba at kami po'y lalapit sa iyo, hihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at i-acknowledge ang kapangyarihan ng iyong mga salita na magbabago sa aming puso at isipan. Lord, change our hearts. Transform niyo po ang aming mga puso para po sa tuwing tatanggapin namin ang iyong mga salita. Kami po ay merong espiritu na madaling turuan. Mga puso na malambot.
a life worthy of your approval. Na pag tumingin ka sa amin, Panginoon, we are obeying the truth. And you will say, approved, anak. You are doing my will here on earth. Lord, ang aming panalangin lagi sa aming buhay ay maging blessed. Maranasan ang iyong pagbabala sa aming buhay, pagbabala sa buong pamilya. But Lord, thank you because nakasulat sa iyong mga salita, there's a prerequisite for your approval. And that is to do the will of God. To obey the truth. Kaya po, Panginoon, aking panalangin sa lahat po ng narito ngayon at nakapakinig ng iyong mga salita. May you give them a heart that is courageous to stand for the truth. Ito ang katotohanan, ito ang aking susundan sa aking pamumuhay at ito ang aking ipoproklama. Lord Jesus, may we have the boldness to speak about the truth, live in the truth, and stand on the truth. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagliligtas sa aming kaluluwa. May we continue to look intently and may we persevere, stay in your word, and obey it through the power of the Holy Spirit. Muli, Panginoon, salamat sa pag-asa na ibinigay ninyo sa amin. Na simula ngayong araw, kami magkakaroon ng buhay na sumusunod sa iyo. Buhay na ang hinahanap ay ang approval mo at hindi ang approval ng tao. Lord, help us live a life worthy of your approval. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Help us, guide us, teach us, Lord God. Panginoon, we claim the victory of your transformation sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen.